Ikutan muna natin ating mga baboy, mga kabokals. Yan, nangingitlog na yung ating mga manok. Ay, meron na naman oh. Dito nag-iitlog eh. Ayan. May nakuha na akong 5 kanina. Yan. 3 dito, isa dyan. Tapos ay meron na naman. Tapos dito rin nangingitlog sa ilalim ng hagdan. Hindi pa naka-layer yan mga kabokals ha. Integra 2000 lang kinakain yan. Saka darak. Nahaluan ko ng darak yung Integra 2000. 50-50 para makatipid. Pero ano yun eh, siguro pagka ano na talaga yung naka-develop na, naka-recover na yung katawan nila, kusa po talaga nag-iitlog. Eh, yung mga rooster natin eh, wala pa naman 1 linggo nila kasama yan eh. So, hindi pa dahil sa rooster yan mga kabokals siguro. Talagang ano, bumabalik na yung kanilang pag-iitlog. Ayan. Kaya lang wala pang ulan. Hindi pa natin sila pwedeng ilagay sa battery cage kasi hindi talaga kakayanin ng ano. Hindi kakayanin ng filter natin. Umaapaw yung ano. Ayan, kita nyo. Umaapaw yung ating net oh. Umaga hapon ang linis natin yan pero umaapaw pa rin eh. Kalilinis ko lang kayo ng umaga pero ayun nakikita ko. From here kasi nakikita ko na kung umaapaw eh. Ayan oh. And then itim na yung paligid niya. Pero siguro hindi nyo nakikita pero ako kita ko. Yan, lilinisin ko na naman ngayon yan. So kailangan talaga mga kabukas palit tubig. Palit tubig tayo pagka tag-ulan. Regular na palit tubig. Hindi kakayanin ng ating filtration system. Wala pang ano yan ha, hindi ko pa inilalagay yung mga layers natin yan sa battery cage. Mga sisiw pa lang yan, ito pa lang yan. At saka yung mga hito kasi mga kabukas malakas din magdumi yan eh. Yung mga alaga nating hito malakas din sila magdumi. Ayan. Pero ang good news na mamaya ikutan ulit natin mga patola natin. Ang good news naman is yung mga patola natin kalulusog. Saka yung sitaw natin okay na okay po sila ron. Kaya lang syempre sabi ko nga sa sistema ginagawa natin marami pong problemang lalabas talaga. And sa ngayon po isang problema po yung filtration system hindi kinakaya. Hindi kinakaya ng isang motor na ganito. Well, siguro hindi sa motor lang eh, sa filtration system eh. Yung nag-iisa kasi yung ating filtration system hindi niya kaya. Saka ano, umaapaw nga yung ano. Umaapaw yung net natin. Eh what more kung ang filtration natin nasa loob mismo ng drum. Dun nga sa mismo loob. So, 'di ba? Ano tayo, baklas tayo ng baklas, tanggal tayo ng laman yan. Pero since na ginawa ko nga, meron tayong parang intake sa taas, ayun, na meron siyang net na nakapatong. Yung net lang ang permis nating nilalabhan dyan. Pero ano, ano pa rin, hindi pa rin kinakaya talaga. Palit tubig. So pagka nag thunderstorm na, palit tubig tayo. Patatapunin natin lahat ito. So baka idilig ko lahat yan sa mga halaman natin Madre de Agua. Yung etong tubig na to na madumi, ididilig ko lahat sa mga Madre de Agua, halaman natin, saging, mga puno natin ng fruit bearing. Didilig ko lahat. Tapos sahod ulan, palit tayo ng palit ng sahod ulan. Hindi na natin paabutin dito nga sa ating overflow yung tubig. Kasi yung hito baka tumalon. Challenging din to po kasi kung lalagyan ko ng net eh. Kasi marami po tayong bakal na nakabalagbag eh. Medyo challenging po yung paglalatag kung lalatagan natin ng net. Maganda na po yung ano, yung palit tubig na lang. Kahit siguro once a week po pwede na. Palit tubig lahat. Ipapasipsip ko lahat, drain lahat. Yung hito naman okay lang ma-drain yan eh. Kahit magkakawag sila dyan, magagapang-gapang sila dyan na walang tubig. Okay lang naman yan, hindi naman basta-basta mamamatay ang mga yan. Tapos, pero gagawin natin yan pag umuulan. Hindi natin pwedeng gawin na walang ulan yun kasi kailangan ultimano palit eh, pag drain. Ito naman mga kabukas, malakas to eh. Pag itinodo ko yan, ngayon kasi pigil yan eh. Meron tayong control doon na gripo, pero pag itinodo ko yan, itong laman na to, sandali sa kanya, wala pa isang oras yan, simot niya yan. Ubus niya, may tatapon niya lahat yan, wala pa isang oras. Ayan. So yun. Ating mga biik naman eh, ano, medyo lumalakas ng kumain mga kabukals. So.
So ito nakaano pa rin sila. Big booster pa rin yung binibigay natin sa kanila. Kasama si Kimberly, syempre. Pero ano, nakakain na yung mga anak niya. Malalaki na oh. Konti-konti lang naman binibigay pa natin dyan. Ang goal natin dito hindi naman para mabusog sila, kundi para masanay silang kumain. Kaya okay lang yan kahit nakakain ni Kimberly. Kasi pag tinali natin nagdudubi din eh. Kasi syempre hindi siya makakilos, nakatali lang siya. Doon lang siya sa lugar niya nagpupupo. So nahihigaan niya yung pupo niya, dumudumi siya. So at least ngayon kahit hindi na siya nakatali na lang, yun nga lang, kinakain niya talaga. Pero okay lang. Nakakain din naman yung mga maliliit. Ganyan lang naman. 4 na dakot lang naman yan. Umaga hapon, 4 na dakot. Importante lang malasahan nila, masanay sila kumain. And siguro ito mga 40 days, pwede nang iwalay. Baka wala pa. Wala pa naman ito 30 days mga kabukol. Yan, sold out na po yung ano dyan ha. Sold out na yung mga lalaki, 3 lalaki. Puro hindi kakapunin, puro gagawing barako lahat yan. Tapos yung 7 babae nga, ano yan. Pipilian pa natin ang gagawin nating inahin yung 7 babae dyan. Hehe. Hehehe. Makakain naman yan. Makakain ng todo yan pag iwinalay na natin. Minsan sinasabay ko yan or ano, madalas sinasabay ko yan habang kumakain itong inahin. Para na nakatuon siya sa pagkain niya, hindi yung maliliit. Kumakain na ito. Nung big booster niya. Ito yan mga kabukas. Marami pong klaseng big booster hindi lang ito. Kung ano po available. Ito kasi available dito eh. Kaya ito yung binili natin. Amoy gatas kasi yan. Yung mga gito amoy gatas. Kaya ano. Mabilis silang ano. Pag natikman nila nagugustuhan kaagad nila. Si Trisha Dagul. Dagul, binasak na naman niya yung kulungan niya. Ibang bira at kambing na to. Kasya na naman siya ron. Pero nakatali naman niya. Tapos si Trisha mga kabukals, due date niya sa May 7. Ngayon po yung May 4. Ilang araw na lang sasambulat ng bahay big nito mga kabukals. Sana wag gabi. Puyatan kasi pagkagabi. Araw sana mga anak. Pero syempre wala tayong magagawa kung gabi siya bibigay. Wala tayong magagawa kung gabi mga anak yung bebe ko ngayon ha. Gabi ko gusto eh. Bakit ba? Ayan. Si Trisha. Bait din niya mga kabukals. Ayan. Bait yan eh. Trisha ko yun eh. Na. Pakita mo yung dede mo. Pakita mo yung dede mo. Ayun o. Humpak na yan mga kabukals. Yung dede niya na yun o. Humpak na yan. Lapit na mga anak yung bebe ko nga eh. Ano? Lapit na mga anak yung bebe ko nga na. Dami ko anak. Dami ko anak. Ha? Dami ko anak. Sana marami din anak. Sana 10 din. No. Ganda niya ngayon mga kabukals. Ang ganda niya. Gumanda ng gumanda. Hindi siya ganyan kalaki dati eh.
Siya ang pinakamaliit eh, saka hindi siya ganyan kaganda. Ayun ano. Ang ganda ng isura niya. Yung balikat niya eh, ang kapal na. So, shoulder niya kapal na. Yan. Yan yung ating mga ulam. Still alive and kicking. Na lalagyan ng dahon na ano. Mahangin kasi. Ito galing yun dito sa tanim natin eh. Na hinahangin. Nasa loob ng hiding yung mga yan, iba. Araw pa eh. Pero mamaya maglalabasan na yan. Bagong palitan tubig. May bumara pa lang dahon. Mamaya kukunin ko. Ayan. Hindi ko abot eh. Ayan, may nakabarang dahon kaya mahina. Malakas yan eh. Ayan. Yung mga ulang. Ayan, painumin mo na si Milky. Tapos bibigyan ko ng Napier. Damo talagang tuyo-tuyo yung mga damo mga kabukas. Ayan. Dito kasi siya pinupwesto, ano eh, malilim kasi ito pagdating ng mga alas 12, alauna hanggang hapon na yan. Malilim na. Kaya dito ko siya nilalagay. Ayan. Napudpud niya na yung paligid niya. Pero yun, sinusuplementohan naman natin ng Napier. Yung chop Napier natin. So yun ang isusunod natin dyan mamaya. Papakain natin sa kanya. Ayan mo na. Nakabili na nga ulit tayo ng molasses. Nabusan kasi tayo ng molasses. Parang 2 linggo yata akong walang molasses. Nakabili ulit tayo ngayon. Sabi nila, kung habang bata pa yung baka, hindi naman kailangan patabayin talaga ng gusto. Kasi yung buto, ang importante daw lumaki dyan talaga yung buto. And then pagka may edad na, madali na mapatabayin daw. Parang, yun na, yun yung mga ilang napapanood ko. Na pagbata pa yung baka kahit hindi mo masyadong patabayin. Ayan, kunin natin yung Napier nya. Yung ating mga kambing mamaya papainumin din natin yan. Ayan Milky, here's your Napier grass. So gusto nyo, nakakatawa. Mas maganda kung may kwadra tapos meron siyang pakainan talaga. Yun ang gagawin naman natin. Lalo na kayo magtatagulan. So maganda to kasi sanay na siya sa ganyan, no? Yung chopped Napier grass. Malaki kasing katipiran mga kabukas kasi yung mga tangkay nga, ayan, kasama yung mga tangkay dyan, no? Pero hindi po yung mga pantanim na tangkay mga kabukas. Siyempre pinipili ko din yung malalambot na tangkay. Yung pinakadulo na halos parang kawayan na, siyempre hindi na natin sinasama yon. Ayan po yung mga malalambot na part. Kaya lang kasi kung hindi natin i-chop yan, kahit yung malalambot na tangkay na yon, iiwanan nila yon, hindi nila kakainin yon. Kaya maganda talaga na chop ng ganyan. Mamaya ubos niya yan. So yan naman, alam ko konti yan mga kabukals, konti talaga yan. Pero yan naman pansumplemento lang para makaraos lang tayo sa tag-init. Kasi tinitipid ko rin yung ating mga pananim at paubos na rin. Yung mga kambing kumakain din ng ganyan. Kaya makaraos lang ng tag-init. Sa tag-ulan naman marami na ulinda mo. Pero ang maganda dyan, ayan, sanay na siyang kumain. Parang tingin ko ang baka mga kabukas, mas madaling sanayin kumain ng ganyan yung mga baka. Kasi mga iba napapanood ko, di ba nga silage nga yung iba pinapakain sa mga baka nila. Kalabaw, ganyan. Kailangan mas maganda niya, mas malapad yung kanyang pakainan para syempre yung paghaklab niyang ganyan, tapos nabibitawan niya yung iba para doon pa rin papasok sa kanyang pakainan.
Sarap tignan, no? Diba? Yun nga. Sabi nga, ang mga napapanood ko nga, kung ang baka ay bata pa naman, kahit hindi mo na muna masyadong patabayin yan. Kasi yung buto nga ang kailangan mag-develop dyan, yung buto nila kailangan lumaki talaga. And then madali nang patabayin pagka nagkaedad na. Pero si Milky hindi naman payat, oh. Hindi naman siya payat eh. Saktuhan lang din yung kanyang katawan eh. And then malaking bagay din yung molasses na nilalagay natin sa painom niya para sa nutrition niya. Oy, ano yan, yelo? Ha? Oo. Doon nakaparada, sir, oh. Para medyo malapit-lapit. Oo, palapit na palapit hanggang sa taas na. Ano yan, pure grass yung malalaking damo? Ano ko, giniling ko, may gilingan ako dyan eh. Dapat may tubig? Hindi, ganyan lang, sanay lang. Minudbura ko lang ng konting asin yan. Yun. Mm. Yun ang importante, asin. Oo. Kasi pag nalasahan niya, mas gustong kainin. At saka pagka yung hayop, baka, kambing, kalabaw, pag walang asin, hindi Oo. gaganda ang katawan. Minerals yun eh. Oo. Kailangan nila eh. Kaya yung mga kambing, ang hilig nila magdila-dila. Oo, pagka hindi sila makakain ng asin, makalasa ng asin, alam mo kung bakit? Oo. Humihina sila Humihina. sa pag-inom, saka sa pagkain. Kaya nga. Ano eh, papalakas uminom yun eh. Oo. Saka yung ano, kailangan nila sa katawan nila yun talaga. Hindi kailangan talaga. Oo. Hindi gaganda talaga ang katawan ng hayop pagka walang asin. Oo. Sa mga ganito, no, yung mga kumakain ng damo. Oo, sa mga ganito. Mm. Kambing, baka, kalabaw yan. Oo. Sa akin nga, kalabaw namin dati, lagi kong ginaganyan, no, mga Oo. hapon. Yung ano, yung nilalagay mo ng asin sa palad. Oo, pinapadila ko lang sila. Oo. Kaya nga. Dila lang sila. Kaya nga. Kita mo yung mga kalabaw namin dati, kahit anong araro ng yan, yung palaya na yan, Oo. hindi pumapayat. Kasi hindi pumapalya yung kain. Oo. Yung iba pagka, di ba pag pagod na sa trabaho, yung iba wala nang gana kumain. Oo. Pero pagka may asin, Mas magana, pampagana lang. Saka sa inom, saka ano yan, parang hindi nagkakaroon ng bulate. So kailangan, halimbawa pag napurga mo na siya, parang hindi na siya magkakaroon ng bulate. basta permis na may asin. Permis may asin. Pinapatay ng asin yung bulate. Oo, parang hindi ano. Oo. Kaya Oo nga eh. yung doon sa amin yung hindi marunong, sabi ng tatay namin, yung kalabaw mo payat, Oo. may bulate yan. Oo. Hindi mo ba pinapakain ng asin yan? Sabi niya, Tito, pinapakain ba yan ng asin? Ikaw nga kumakain ng asin eh. Pag wala kang ulam, asin yung ulam. Oo. Siyempre ganyan rin yan sila. Pag bumagsak din yung salt natin sa katawan eh, Oo. di ba? Nanghihina rin tayo. Oo, tama. Kita mo kung bawat luto natin may asin. Oo. Hindi pwedeng wala eh. Kaya nga, Oo, diba? kailangan din ng katawan natin yun eh. Minerals talaga yung asin. Minerals kasi yun eh. Mm. Kaya may salt block nga yung mga kambing eh, di ba? Yung Oo, dinidilaan meron nila, nga rin yung talaga binibili. yan. Oo. Oo. Nakakatuwa ito eh, sanay na sanay kumain ng ganyan. Pag ibinigay ko lang kasi yung damo lang na ano, hindi niya, Yung ganito. yung ganyan din na napier. Hindi niya, yung kasi may tangka yan eh. Oo, Yung, parang tubo ba? Parang tubo yan eh. Hindi niya kinakain yung pinakatangkay yung matigas. Dahon na kinakain. Kasi pa yun eh, no? Oo, nasasayangan ako. Oo nga. Kaya giniling ko ng ganyan. Ay, saan mo kinukuha yan? May tanim ako dyan eh, yung may lote dyan. Yung isang viewer ko din na ano, pinagagamit sa akin yung lote niya. Tapos sa gabi, dito lang yan. O, pinapasok mo rin doon. Dito lang din. Pero pag tag-ulat, pag gawa ko ng kwadra yan, baka doon. Oo, silungan man lang. Oo. Kasi yung paa nila, Kaya nga eh, sakit mababa. sila sa laging basa. Oo. Saka kawawa din kasi pag permis na basa. Lalo kung may bagyo. Oo, hindi kasi katulad sila ng kalabaw, gustong-gustong tubig. Oo, yung kalabaw, gustong tubig. Oo, kita mo nakaluglog lang sa tubig, no? Ito naman sa init, matibay. Oo, matibay lang to sa init. Oo. Pero ngayon, sinisilong ko din kasi iba init, intindi. Maawa ka naman eh. Oo. Nagtitiis lang yan. Oo. Na rin yan. Kahit sabihin kaya niya, Oo, nahirapan din. Huwag naman, di ba? Mm. Tayo nga, kung kakayanin, kaya rin natin, pero hindi pwede. Kaya nga. Kaya nakasilong siya dito eh. Tama. Kaya na, ganda na nga ng katawan niyo. Dati maliit sa'yo, no? Oo, nagdoble na. Doble na kagad yung katawan niya. Ano ba yan, lalaki mo ba eh? Babae. Oh, yun. Nagawin ko inahin yan eh. Bata pa yan eh, no? Bata pa. Nakuha ko yung 3 buwan. Wala pa siya 1 taon.
Ito lang na ano na siya. Hindi na siya nagdididi sa nanay niya, no? Oo, yung kakaawat lang. Yung kakaawat lang. Actually, di sa akin na nga inawat yan eh. Kasi nung kinuha ko yan, kasama pa ng nanay yan eh. Inawat na. Oo, pag awat yan, diretso sa akin eh. Parang alanganin pa nga. Dapat pala, no? Oo. Dapat yung tipong ayaw na ng nanay niya magpadidi. Oo, yung... Yung ganun sana. Sige, Tol. Oh, sige. May bubuhatin pa kami, Fred. Kaya pala nilapit yung sakyan doon. Ayan, taga phase 2 sila mga kabokals. Sila Sir Pansoy, yung may manukan doon sa taas na minsan binisita natin yung mga paitlugin na manok. Ayan, susunog si tatay. Abot kaya dito yan. Yung tandaan na mga kabokals, so nakayuko na oh. Pero nagtatrabaho pa sa bukid oh, nakakita nyo naman. May 80 may na siguro yan. Pero nagtatrabaho pa rin sa bukid. Sinusunog nila yung pilapil. Kaya pala mabantayan ko ito, baka umabot dito. Pero di naman siguro abot yan. Ayan. Ayan, iwanan na muna natin mga kabokals. Magpapainom ako ng mga kambing. Check din natin yung mga kambing mga kabokals. Malaki ng improvement sa ating mga kambing. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Jean Castro sa guidance. Ayan. Si Dagol mga kabokal. Si Dagol po ay naka-cattle feeds. Cattle feeds yan. Suplemento kasi nga kapos na kapos sa pakain na damo dahil tinitipid ko ngayon ating napier. So sinusuplemento ko na ng cattle feeds. Namamayat na rin kasi. Hindi katulad kasi ng mga babae na papalpas ko. So kahit pa paano nakakain pa rin ng kahit mga tuyo-tuyo yung damo. Ito nga hindi niya kinain yung ayaw niya nung kakawate yan mga kabokal. So yung Madre de Cacao ayaw niya. Hindi niya inubos oh. Kasi meron akong mga nakukuha dyan na sariwa pa na mga kakawate. Kaya lang ayaw naman niya. Yung napier din ayan, hindi niya inubos. Sa kanya to eh. Hindi rin niya inubos. Ayaw niya. Hindi siya masyadong malakas. Pero yung mga babae kumakain yan. Kaya ito, sinuplementohan ko ng cattle feeds. Maarte. Maarte. Pupurgahin ko. Kasi dati magana naman kumain yan eh. Pupurgahin ko. Siguro kailangan ng purgahin. Medyo matagal na hindi napupurga kasi. Pero ito kumakain naman siya ng cattle feeds. Meron siya sa umaga. Tapos sa hapon. Tapos in between meron siyang Kaya lang hindi nga niya inubos yung kanyang chop napier. So binibigyan ko pa uli siya ng cattle feed sa hapon. Yung mga babae naman mga kabokals. Mga babae wala tayong problema, magaganda ka tawa. Yan yung ating mga babae. Nakita naman yung tiyan ni laki yung tiyan ni Bambi ba. Saka ni Tisay laki din Si native natin hindi siya masyadong malaki tiyan pero napakalaki ng dede. Ayun. Ay mo marap. Ay amin tumalikod. Halop, talikod doon. Ayan. Napakalaki ng dede mga kabokals Ito na, Ito, labas mo na dito Naku, baka lumakas Bali nakabantay naman pala si tatay. Si Milky walang pakialam Wala siya pakialam, bahala kayo magsunog dyan, basta ako kakain ako. Ayan, kumakain naman si Milky. Hindi yung mga bata ayan. Nakabantay naman si tatay. Kasi yung ganyan mga kabokals, pag pinabayaan mo yan, kakalat yan. Dahil sa sobrang tuyo ng mga damo, kakalat yan, magiging grass fire yan. Kaya ayun, ang problema niyan pag umabot kay Milky. Pero titignan ko naman yan. Yung mga bata pinapatay naman nila. Yan, ito nga yung ating mga kambing. So nanginginain sila rito. So kahit pa paano may nakakain pa rin kahit mga tuyo. Sinisimot nila yan, kahit mga tuyo-tuyo. Ayan dati hindi nila kinakain niya, pero ngayon wala silang choice, kinakain nila.
Parang talahib yan eh. Laki ng dede ni Paloma mga kabokals oh. Sabog na sabog eh. Oh. Sabog na sabog. Ayan. Then ito yung ating aquaponics nga na naka-connect doon sa ating fish pan. Looking good. Ayan oh, nagkatay na oh. Oh. Nagkatay na mga kabokals oh. Ayan, umpisa na. Ayan na, gumapang na. Oh, ayan na. Ito medyo bumaba na naman, tatalian na naman kita. Kaya bumaba. Yung mga bumababa na yan, iaakit ko lang uli yan. Ayan o, nagsisikatay na o. Oh. Nagsisikatay na. Ang galing. Bukas ko na ayos ano to, kasi gagabihin na naman. Pwede namang saglitin sa umaga ito bukas. Iaano ko lang yan, itataas ko lang ganyan, iaakit ko doon. Isasampa ko na doon direkta. Sampa na natin ito. Ito yata yung huli kong ano, pinunla kaya. Ayan. Ito yung filter natin, linisin. Ano, umaga hapon ang linis ko dito mga kabokals, hindi kinakaya. Ayan oh. Mapaw na naman siya and itim na naman oh. Ayan oh. Pero ginawa kasi natin yan, okay lang umapaw siya, bumabalik naman siya sa loob, so hindi siya tumatapon. Pero ito umaga hapon ang linis natin. So imagine mga kabokals, kung ating filtration, kung ating pangsala talaga nasa loob ng drum. Iba kasi yung sistema natin, may manok tayo, chicken phonics tayo mga kabokals, kaya talagang madumi yung tubig. So hindi talaga kinakaya. Mabilis dumumi. Ayun oh. Mabilis yan dumumi talaga. Kaya ganito po yung ginawa ko para at least madali siya linisin. Katulad ngayon, umaga hapon nagkakaganyan pa rin. Kasi kakalinis ko lang kanina umaga. O ganyan na naman ngayon. Makapal na naman. Pag inano ko natin ng ko yan, ano yan, makapal ang latak niyan sa, sa bandang ilalim ng net. So imagine kung yung latak na yun na naiipon sa loob mismo ng drum natin. So di ba, tatanggalin natin lahat ng laman niya pag nag-fail na yan. Mag-fail yan eh. Magbabara yan mga kabokals pag nag-accumulate sa loob yung dumi. Mag-accumulate yan, hindi siya magpa-function talaga. So, kaya ganito ginawa natin design. Kaya lang kulang pa rin talaga. Kulang talaga yung isang filtration filters para sa sistema natin. Kulang talaga. Kailangan ko pa talaga magdagdag ng isa pang iniisip ko maglalagay pa ako ng isa ditong filter na ganitong drum dito, kahit 3. Kailangan natin mapagawa ng ganito pa uli na patungan niya, para kasi kailangan pantay sila elevate sila, maglilipat-lipat yung tubig ganun po mangyayari niyan, magpapalipat-lipat ba. Ayan, marami po nagsasuggest, kaya lang syempre hindi po natin masunod lahat yung suggestion. Pasensya na po doon sa mga nagsasuggest. Kaya lang syempre kasi iba po kasi yung sitwasyon po kung nandito po kayo, iba po kasi yung napapanood lang. Una-una marami po tayong kailangan i-consider, yung budget, number 1 na yan, yung kung naaayon ba sa plano natin, kung 'di ba, kung ganun pa rin kalalabasan sa gusto nating gawin, 'di ba? Ganun po. Kaya po hindi po nasusunod talaga yung karamihan po ng mga comments na suggestion. Kasi ako po yung nakakaalam nung nung kung ano po dapat yung plano, yung gagawin talaga. Yan, pasensya na po, pero appreciated po yung mga nagko-comment. It's just that hindi po talaga natin po pwedeng sundan lahat. Kasi meron pong pattern, meron na po tayong plano. May mga naisip na po tayo na maaari pong mga suggestion hindi po naayon dun sa gusto nating gawin. Number 1 na po yung budget at saka yung kakayanan po na gawin yung mga suggestion, ganun. Ito po kasi, ito po yung pinakamadali na para sa akin na kahit linisin ko araw-araw, okay lang. At least, diyan lang ang tatanggalin natin, hindi na natin kailangan tanggalin yung buong sistema. Pero nga, itong sistema po natin na to is a working progress. Marami pa po, sabi ko nga, marami pa po ma-encounter na problema. Ang maganda po dito is nakita po natin na gumagana kasi buhay na buhay po yung ating mga halaman and kumakatay na nga po.
ibig sabihin, the system is working. Kaya lang, syempre, it's not a perfect system pa rin. Marami pa rin po tayong magiging problema. Pero, yun nga, ano po, yung ito lang pong the fact na gumagana siya, nabuhay po yung mga patola natin, merong gumagana po yung ating fish pan na may hito, may mga manok po tayo doon. 'Di ba? Yung sistema nandoon, nagfa-function. Kailangan mo lang talagang isaayos. Isaayos yung sistema talaga. Again, ano po, iba-iba pong sitwasyon 'yan. Iba po yung napapanood lang sa nandoon ka mismo sa ground na nakikita mo yung talagang problema, ganyan. Iba po kasi 'yun. And then yun nga, may mga dapat po tayong i-consider bago po tayo gumawa ng mga hakbangin. Yan. Pero yan, tuloy-tuloy lang po yan mga kabukals. Importante gumagana siya. And yung mga madali lang naman solusyonan niya mga yan. Yan. So yan mga kabukals, hanggang dito na lang po. Yan po aking may ibabahagi sa inyo for today. Ano ba ginagawa niyo dyan? Malakas pa naman ang hangin. Ay wala, stick na yan. Hindi, yung mga bata tumutulong nga. Tumutulong yung mga bata. Iniwan, wag niyo iwan. Hindi. Nakabantay naman si tatay, hindi abutin si Milky. And syempre nandito naman tayo, nakabantay din tayo. Papatayin nila yan bago umabot sa baka, syempre. Kung hindi. Hindi, joke lang. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.